Nabanggit niyo po kanina yung pagkakaiba, no? Pero ito naman, sa falsification of document, anong kaibahan niya sa forgery? Ang forgery is specific. You say specific. Na-force mo ang perma mo, na-force ang handwriting mo, forgery. So, specific act. Yung specific act of pagpeke ng perma or pagpeke ng handwriting mo, forgery ang tawag doon. Ang falsification is broader act. Bakit broader act ang falsification? Kasi ang falsification is altering or fabricating the contents of the documents. So, contents of documents ang pinag-usapan in falsification. In forgery, ang pinag-usapan dyan, yung pagpeke ng perma mo or pagpeke ng handwriting mo, yun ang tinatawag ng forgery. But, in forgery, ang penalty ng forgery, same also with falsification. Falsification pa yung tawag doon. Specific lang ang forgery kasi nag-specify siya sa perma o sa handwriting. Ang falsification, nag-specify, broader act ang falsification, nag-specify siya sa dokumento na alter, na doktor, na fabricate ang isang dokumento. Lalo na yung mga passbook yung Mark, no? Mga passbook, kahit mga birth certificate. Ang problema sa birth certificate, ang pinaka-common talaga na falsified document, birth certificate, mga school records. Kasi may iba dyan na ayaw na mag-aral, so kumuha lang ng diploma sa ilalim ng tulay. So nakita ang diploma, so akala nila magaling. Kasi may iba dyan, magaling magsalita, magaling magsulat, pero actually, hindi graduate. Nasa ilalim ng tulay lang pala ang diploma niya. So, at the end of the day, minsan nahuli na. May mga iba dyan magpapromote na sa government na kumuha lang ng MBA, MPA, PhD sa ilalim ng tulay para ma-promote, para maging director, pero minsan hindi naman naka-record yung kanilang mga diploma sa CHED or sa CHED nga o gano'n. So, doon mahuli na yung mga dokumento nila peke. So, yun ang posible, yung pinaka-common, yung mga birth certificate, lalo na pag minor, ginawa nilang 18 para makatrabaho sa ibang bansa, yung mga diploma, mga transcript of records, yun ang pinaka-common talaga na mga falsified na mga dokumento. Kaya Mark, bailable po ba ang kasong yan? Yes, bailable ang kasong falsification kasi ang penalty ng falsification hanggang 12 years lang naman. So bailable siya kasi ang non-bailable na kaso, yung mga reclusion perpetua or lifetime imprisonment, yun lang ang mga non-bailable na kaso. But with respect sa falsification, private document man yan, or public document, or public officer, or private individual, those are bailable. Pero